Ayan. So, I hope naririnig tayo ng mga nanonood. Ayan, narinig mo ba ako, Attorney Gail? Yes, Attorney Jonah, Okay. naririnig kita. I hope I'm heard also. Yeah. Yes. Ayan, so, sige. Mag-start na ba tayo? Okay, Okay, sige. sige. Saglit. Ay, may technical difficulties lang ako. Aayusin. Wait lang po. Sige lang. Good afternoon po sa mga nanonood. We'll be starting in a while. May inaayos lang po sa ating technical side. So maraming salamat po sa panonood. Ayan, so, okay na po. Nag-ayos na at I think narinig naman na to ng lahat. So, start po tayo. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Jonah mula sa Tisha Hostistia. Ako po ay sa mga lawyers na sumasagot sa inyo kung kayo po ay naging client na namin. So, good afternoon po ulit and welcome po sa ating Facebook Live. It's been a while mula nung last po kaming nag-live. Pero dahil may mga request for ganitong discussion, so ayun po, nandito po kaming muli. So, kami po ay mula sa Initiative for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services or ADLs Inc. At kami po ang mga abogado sa likod ng Tisha Hostistia. So, kasama po natin ngayon sa Attorney Gail para ipakilala po ng kaunti. Sino nga ba si Tisha Hostistia? Ayan. Good afternoon sa ating mga nanonood and kay Attorney Jonah. Tama, it's been a while. Ang huli nating live, I think last year pa. So I hope na-enjoy ninyo ang ganitong discussion. So bago tayo magsimula, ipapakilala muna natin formally kung sino ba talaga si Tisha Hostistia sa mga hindi pa nakakaalam or bago lang sa ating page. So next slide please. Okay, ayan. So, sino ba talaga si Tisha Hostistia? So, si Tisha Hostistia ay isang initiative or inisyatibo ng Ideals Inc. At isa siyang online chatbot na makikita sa Facebook kung nasan tayo naka-live ngayon. At ang layunin ng ating page ay magbigay ng libreng legal advice at serbisyo. At nagsimula ito noong 2020, noong nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Si Tisha Hostistia ay nagbibigay ng tulong sa lahat ng Pilipinong nangangailangan ng legal assistance, particular na dito ang mga kababaihan, labor groups at biktima ng human rights violations. So, sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow sa Tisha Hostistia page, magkakaroon ng ang sinoman ng access sa mga latest news, information, at iba pang diskusyon tungkol sa ating mga legal na karapatan o palatuntunin. Sa pamamagitan naman ng pag-message sa ating Tisha Hostistia Facebook page, magkakaroon ng access ang ating mga kliyente para malaman ang mga kasagutan nila tungkol sa kanilang mga katanungang legal. At may mga abogado po tayo, gaya namin ni Attorney Jonah, na handang sumagot sa inyo mga katanungan. So, hello, kung may mga clients po kami na nanonood ngayon, and sana po nakatulong po ang aming advice na binigay noong mga nakaraang panahon. Okay, maraming salamat Attorney Gail for the introduction kay Tisha Hostistia. So, hindi na natin papatagalin, no? Magtungo na tayo dun sa discussion natin. So, ano ba yung discussion natin for today? Yan. So, yung mga tatalakayin natin ngayong araw ay ang mga sumusunod. So, ito ay isang mga topics na maraming nagtatanong kay Tisha Hostistia. Actually, itong Facebook Live natin ay two-part siya. So, for this week, ang tatalakayin natin ay freedom of expression, freedom of assembly, and yung mga prohibitions about this. And then next week naman, meron tayong freedom of the press, libel, and cyber libel. So, yun ay for next week naman. So, ayan. Sige, mag-start na tayo for freedom of expression. Ayan. So, thank you, Attorney Jonah. So, una sa lahat, ang
ang unang topic natin para sa araw na ito, kung ano ba ang freedom of expression or saan ba to nagmula. So, generally, ang freedom of expression o karapatan sa malayang pamamahayag in Tagalog, isa po itong kalayaan ng bawat tao na makapaglahad ng kani-kanila mga ideya, saloobin, impormasyon o opinion tungkol sa iba't ibang uri ng diskurso katulad ng mga topics on religion, science, education, even politics, at iba pang discussion na at ang kalayaan na ito ay ang kalayaan na maglahad ng mga ito nang walang pagpigil o pagtutol ng sino man. So, gaya ng ating nabanggit, isa itong kalayaan at isa itong fundamental principle sa ating demokrasya. At masasabi din na karapatan ito ng bawat mamamayan. So, kasama din dito sa ating kalayaan ay ang pagkakaroon ng pampublikong diskurso tungkol sa mga matters of public interest na walang censorship o subsequent punishment as long as valid ang ating criticism o mga komento. So, sa inyong screen nakikita ninyo ang batayan sa ating konstitusyon kung saan galing ang freedom of expression. And itong batas na ito ay galing naman sa Bill of Rights ng Estados Unidos. So nakalagay sa ating Constitution, specifically Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So sa Tagalog, sinasabi ng ating Bill of Rights ng ating konstitusyon na walang batas ang maaaring ipasa kung ito ay makasisiil sa kalayaang magsalita, maglahad, kalayaan ng pagpapahayag, karapatan ng mga tao na magtipon-tipon at magpulong, at ang karapatan ng bawat mamamayan na magpetisyon sa gobyerno para sa kanilang mga hinaing o iba-iba pang sangguni. So, next slide please. So with that background in mind, no, kung ano ba yung freedom of expression, saan ito galing, at ano ba yung ating karapatan under this. Sa inyong screen, nakikita natin ang mga sakop or halimbawa ng sakop ng freedom of expression. So actually, freedom of expression is a kind of an abstract concept dahil malawak ang sakop nito and halos lahat ng uri ng komunikasyon ay pasok dito sa ating kalayaan. Kagaya na dito ang mga intellectual at objective na mga discourse, even yung mga hindi pagsang-ayon sa politika, relihiyon, edukasyon, at iba pang interaction na may pribado o pampublikong interest kasama na ang iba't ibang uri ng media. So, ayan, gaya ng nabanggit ko kanina, sa inyong screen ay nakikita natin ang iba't ibang halimbawa o manifestation ng ating freedom of expression. So, iisa-isahin natin para ipaliwanag kung ano ang mga ito. So, una, isa sa halimbawa ng ating freedom of expression ay ang kalayaan natin na magsulat at maglathala ng mga libro, iba pang kasulatan, artikulo, at balita. And kasama na din dito sa ating kalayaan nito ang pagbabasa at ang pagkomento tungkol sa mga artikulo, balita, o libro na ito. And kasama na din dito, syempre, ang ating kalayaan ng media para magbalita. And papasok din ito sa ating freedom of the press na isa rin sa mga scope or parang kaakibat ng ating freedom of expression. So, ang pangalawang halimbawa naman ay usually in English tinatawag natin itong fair comments on matters of public concern or ang patas na pagdiskurso tungkol sa gobyerno, ekonomiya at pampublikong impormasyon as long as yung discussion natin, ang ating mga komento ay ginagawa natin sa loob ng isang intellectual, educational o objective na konteksto. Lastly, isa sa mga halimbawa din ng freedom of expression ang pagpapahayag o pag-practice ng iba't ibang religion at pagsamba. Kasama na ang pagpapakalat ng mabuting balita ayon sa
ating pinaniniwalaan at relihiyon. So dito sa ating country ay tayo ay merong diverse na kultura, meron tayong iba't ibang relihiyon, and valid po ito kung ano ang pananiniwalaan mo, at bawal po itong limitahan ng ating gobyerno without valid grounds or without a justifiable cause. So like I said kanina, hindi po ito yung limitation, or hindi to lahat freedom of expression. Halimbawa lang po ito. And meron pa po iba-ibang klase ng freedom of expression na pwede nating i-exercise. So, next, dumako naman po tayo sa freedom of assembly. Ayan. Maraming salamat, Attorney Gail, no, sa pag-explain ng ating freedom of expression. So next naman po na tatalakayin natin ay freedom of assembly. Itong freedom of expression, assembly, and freedom of the press, magkakasama siya actually sa isang paragraph ng Constitution. So dinidivide natin siya para mas maunawaan natin yung kanilang meaning. So ano nga ba ang freedom of assembly? So ito ang kalayaan ng pamamahayag sa pamamagitan ng pagtipon-tipon at pagpepetisyon sa pamahalaan para maglahad ng kanilang mga karaingan. So ito yung pwedeng in many forms, pwedeng sa pagbuo ng associations, pwedeng sa pag-rally, pwedeng sa mga kung napansin nyo, 'di ba minsan sa park may mga exhibit, hindi naman sila nagsasalita pero meron silang mga pinapakitang paintings, ganyan, kasama rin siya sa kalayaan na magtipon-tipon. So ang kalayaan na ito, sinasabi na ito yung basehan, no? Itong dinidiscuss natin ngayon, freedom of assembly, expression of the press, itong mga freedoms na ito ang sinasabing basehan ng malaya at ganap na demokrasya. Kasi kung wala tayong karapatang magsalita, kung wala tayong karapatan na sabihin ano yung mga reklamo natin, parang nakabusal na rin yung bibig natin, parang hindi naman din talaga totoong malaya yung ganong lipunan. So ayan, kaya siya sinasabi na siya yung base ng isang ganap na demokrasya. So ano-ano ba yung mga sakop ng freedom of assembly? As I've mentioned earlier, kasama dito yung pagbuo or pagsali sa mga union, asosasyon, pag-rally at mapayapang pagpepetisyon. So for example, kung meron kayong mga association sa homeowners association or kapisanan ng mga kabataan sa barangay, kapisanan ng mga senior citizens, or ano pang kapisanan na gusto nyo, mga paliga, ganyan. So yan, kasama yan, protected siya under our freedom to associate. Kung kayo ay nagtatrabaho naman at meron kayong union sa inyong office, kasama rin yan sa ating freedom to assemble and associate. Ayan. Kasama din dito kung nakikita nyo or kung sumasama kayo sa mga pag-rally, yan, kasama yan, no? Pagpapahayag ng mga karaingan. So, mamaya i-discuss ko pa further yung mga patungkol sa rally, pero yan ay isang mahalagang example. And then, mapayapang pagtitipon or iba pang pagpepetisyon sa pamahalaan. So, merong mga times na nagtitipon-tipon ay maliit na portion lamang and then naglalobby sila. For example, sa mga laws na gusto nilang ipasa or sa mga laws na gusto nilang i-prioritize. For example, for PWD o mga LGBT, ganyan. Pwedeng magtipon-tipon and i-push for lobbying yung mga specifics na gusto nating ipasa. Yan. Next naman ay pag-usapan natin yung mga limitasyon, no? Katulad ng lahat ng karapatan na meron tayo, may mga limitasyon din ang freedom of expression and assembly. Attorney Gail? So, ayan, I hope naririnig po ako ulit. Ayan, so na-discuss na namin ni Attorney Jonah yung scope, no, of freedom of expression and freedom of assembly. And na-discuss na namin kung kung saan batay ang mga ito. So ngayon naman, dadako tayo sa mga limitations or prohibitions ng ating batas patungkol sa freedom of expression and assembly. So under freedom of expression, as I've mentioned a while ago, as a general rule, malawak ang freedom of expression natin and covered din dito ang freedom of speech, freedom of the press. But of course, sa lahat ng ating karapatan, hindi naman ito absolute o hindi ito walang hanggan, kumbaga. So, una, ang limitasyon ay pwedeng mapa-impose or ma-impose ng ating gobyerno sa exercise nila ng police power. Ibig sabihin po nito, gagawin ng gobyerno ang kanilang task
para limitahan ang ating mga kalayaan kung ang paglilimit nito ay makakabuti sa general welfare or sa common good o sa mas malaking populasyon ng ating sambayanan. So meron pong kapangyarihan ng ating gobyerno o estado para dito. Sa screen niyo nakikita din natin ang iba pang limitasyon o halimbawa ng mga ito. So meron tayong paninirang puri or libelous remarks. Bagamat ang libel or cyber libel ay mas tatalakayin natin sa susunod nating live. In general lamang, ang ibig sabihin ng paninirang puri ay mga salita o imputasyon na may presumption ng mali siya sa ating batas. Dahil once na nagsabi ka ng paninirang puri, ito ay may katangian na ng kasamaan, kasinungalingan o paninira sa ibang tao. O kaya naman, kung hindi sa ibang tao, sa pangkalahatang interes ng mga mamamayan. So, because of the innate nature of yung paninirang puri, ang presumption ng ating batas ay may mali siya ito. At dahil dito, ito ay pinagbabawalan o nililimitahan ng ating batas. And also, it also limits our freedom to express. Pangalawa, ang pagpapakalat ng fake news. Alam naman natin, siguro aware po tayo na maraming fake news dito sa kumakalat lalo sa dahil sa social media, no? So ang pagpapakalat ng fake news ay isa ring paraan upang linlangin ang mga tao o miyembro ng komunidad patungkol sa isang katotohanan o balita gamit ang pag-publish o pagpublisha ng mga kasinungalingan, panloloko o iba pang impormasyon na makakasira o makakagulo sa tunay na kaganapan o pangyayari ng isang bagay. And this is also a limitation or prohibition sa ating freedom to express dahil ang pagsabi ng fake news ay nagsisilbing paninira sa estado o kaya naman sa isang individual. And gaya ng libel, meron din itong katangian ng kasamaan o kaya kasinungalingan at isa itong malisosong imputasyon. And nakakaloko ito sa maraming tao. Kaya ito ay pinagbabawalan din. So another example, siguro ay mga bastos, immoral o iba pang impormasyong ikakasira ng isang tao o komunidad. Ano ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa po nito ay intriguing against honor o yung ating pangchichismis, ano? Bagamat meron tayong karapatan na mag-usap-usap, ilahad ang ating mga saloobin, our rights are limited by law because of because ang paninismis po or paninira sa ibang tao ay hindi magandang example at hindi rin ito totoo at hindi rin ito nakakabuti sa komunidad o kaya naman sa relationship ng mga individual na nandoon sa ating komunidad. So dahil dito, isa itong limitation din or prohibition sa ating freedom of expression. Next slide, please. Ayan. So, dumako naman tayo sa limitations at prohibitions ng freedom of assembly. Ayan. Thank you very much, Attorney Gail. Paalala nga pala sa mga nakikinig or nanonood sa atin. After nito, patapos na tayo eh. Pwede kayong magtanong. So, itype nyo lang yung question nyo dito sa ating comment section and then babasahin natin yan and then sasagutin natin. So, huwag nyo na lang ilagay yung totoong pangalan nyo para hindi namin ma-broadcast. So, ayun. So, ano nga ba yung mga limitations or prohibitions patungkol sa freedom of assembly? So, totoo ba yung no permit, no rally? So, generally, kailangan ng permit kapag ang pagraralihan or paggaganapan ng rally ay isang public place pero hindi freedom park. So sa mga ibang parts, halimbawa sa tapat ng kung saan, ganyan, kailangan nating magpaalam or kumuha ng permit sa local government kung saan natin gagarapin. Pero kung ang pagrarally ay sa isang freedom park, nasa batas kasi yon, BP 880. Yan. Pag nasa freedom park, pwede na hindi na tayo kumuha ng permit. Tsaka pag for example, nasa loob ng bahay mo, ganyan, 'di ba hindi ka nakukuha ng permit kasi private property naman 'yun. So depende po sa lugar. And kanino ba tayo mag-a-apply sa local government, sa mayor po usually nag-a-approve ng ating permit.
Ayun. Tapos, ano pa? Ano pa yung mga pwede nating masabing limitations? Siguro kasama na dyan, isama natin dyan yung pagrehistro. Kasi for example, yung karapatan nating mag-union or gumawa ng homeowners association, karapatan natin siya, pero kailangan nating irehistro yung ating mga union or asosasyon doon sa agency ng government na kung saan natin siya kailangang i-register. And lastly, yung tinatawag nating clear and present danger rule. So ano ba ang clear and present danger rule? So kapag ang pagtitipon or ang assembly merong malinaw at napipintong panganib para sa seguridad ng bayan or ng lugar kung saan siya gagawin, that's the time na pwede siyang pigilan ng government. Bakit? Kasi syempre, kailangan protektahan ng gobyerno yung mga ibang tao, di ba? Tanong, kung for example ba sa rally, wala silang permit, pwede ba silang i-disperse? Kasi wala silang permit eh. Pwede silang i-disperse, ibig sabihin, unang disperse ay sasabihan sila at hindi po sila bobombahin ng kanyon, no? Sasabihan sila at papauwiin sila. Pwede ba silang hulihin pag walang permit? Hindi sila pwedeng hulihin, pero kung nagkasakitan, nagkapatayan, nagkabugbugan, nagkasiraan ng mga gamit, that's the time na pwedeng manghuli kasi meron ng criminal offense na nagawa at hinuhuli sila dahil dun sa criminal offense, so pagsaksak or pananakit or pagsira ng gamit at hindi dun sa fact ng pagrarally nila. Kasi kung dahil dun sa fact ng pagrarally nila, hindi yun pwede. At most, pwede silang i-disperse. Yan. Yan naman po ang for freedom of assembly. So, tatin lang pong tatandaan na ang estado o pamahalaan ay meron po silang capacity or meron din silang right na limitahan yung paggamit ng mga karapatang ito kung makakasira na sa iba. So for example nga, nabanggit na Attorney Gail, karapatang magpahayag. Meron tayong karapatang magpahayag pero hindi natin pwedeng ipahayag sa buong barangay natin na buntis yung kapitbahay natin at nabuntis siya ng hindi kilalang lalaki, di ba? Kasi intriguing against honor na yun kapag hindi kilala yung source ng chismis o kaya pwede kang rektahin, oral defamation or slander or depende, cyber libel. So yun, iwasan natin yung mga ganun. Ayan, sa assembly naman, pwedeng limitahan ng estado yung oras, lugar, tsaka paraan, pero hindi nila pwedeng limitahan yung mga sasabihin. Hindi pwedeng sabihin, oh, bawal magsabi na hindi nagtatrabaho si Mayor No, hindi siya pwede. So, ayun. Yun po yung ating discussion for today. Let's just keep it sweet and short. At kung meron kayong mga questions, ito po ang time para i-type ang inyong mga tanong patungkol sa ating na-discuss or kahit hindi patungkol sa na-discuss, pwede na rin. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Kung gusto niyo Mabatiin pong namin kayo. magpa-shoutout, hello po. Opo, ayan. Pwede namin kayong batiin. So, ayun po. Mag-aantay kami ng ilang minuto siguro and kung wala, i-close na rin namin yung discussion. Yeah. Ayan, wala atang questions. Sige, mag-antay-antay lang kami ng konti. And then, I think may delay. I think kasi may delay yung sa stream. So, we'll wait po siguro kahit around until mga 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes. Para Kasi, lang makaka-catch up. kung may tanong naman din sila, pwede rin naman silang mag-message sa ating T-Shows T-Shot chatbot. Yeah. May nakikita ko nag-heart. Hello po sa mga nag-heart. Hello po. Good afternoon. Naging client na po ba namin kayo? So, thank you po sa mga nag-heart. So, kung wala po kayong questions, okay lang din naman po. Open naman po lagi ang ating chatbot if ever meron kayong katanungan. Sige, mukhang wala ng questions sa atin. Pwede na siguro okay. tayong magpaalam. So, kung
Opo, kung wala na pong questions, nag-intay naman po kami ng ilang minuto. Salamat po sa panonood sa atin at sa pagsama po sa amin ngayong hapon na ito. And maraming salamat po sa ating viewers, sa mga nag-heart dyan. At saka maraming salamat din po sa ating mga clients na patuloy ang pagsuporta here sa panonood o kaya naman sa pag-like ng mga posts natin or pag-chat din po at pagtangkilik sa ating magtanong sa abogado na service sa ating Facebook page. And ayun po, maraming salamat po. And antabayanan nyo na lamang po ang mga anunsyo sa ating page tungkol sa susunod na ating live, sa susunod na mga live. So, papaalala lang po namin, next slide please. Ayan. Kung meron, ayan, yan po. So, I think nabanggit na po namin kanina. So kung meron po kayong gustong itanong na legal inquiry o kaya gusto ninyong humingi ng advice, wag lang po love life, legal advice lang po. Hindi po tayo nakatanggap ng relationship advice. Mag-message lamang po kayo kay Tisha Hostisha and open po ang ating Facebook Messenger magmula 8 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday. And makakapasok po ang inyong question kapag yung pag po nag-chat kayo magmula 8 a.m. hanggang 2 p.m. So may cut-off po tayo na 2 p.m. Pero once na nakapasok po kayo sa system and na-engage naman po kayo ng ating mga lawyers hanggang 4 p.m. po natin sila inaasahang sumagot. Sa mga wala naman pong Facebook Messenger o kaya mobile data, pwede din po tayong tumangkilik sa ating text line and nasa screen nyo din po ang ating mga numbers. So, ayun po, maraming salamat at sana po ay makita namin kayo muli sa mga susunod na ating live. So, thank you, Attorney Jonah. Maraming salamat po sa mga nanood. Next week po meron ulit live. Ayan, mas engaging kasi next week ang topic natin, libel, cyber libel, tsaka freedom of the press. Ibang lawyers naman po yung magsasalita. So, hindi naman kami. So, ayun po. And kung may tanong sa libel, pwede din silang mag-comment doon sa next live. Yes, okay. Yes. Ayun, maraming salamat po. Yun lang po at bye-bye po. Happy weekend. Happy weekend. Thank you.